lala ng pinsala, wala halos pinagkaiba sa Samar at Leyte. Meron pa ngang nadagdag ang salot na oil spill sa bayan ng Estancia. Sa bayan ng Balasan, bumagsak ang konkretong bubungan ng kanilang covered court dahil sa lakas ng hangin at ulan. Habang sa bayan ng Sara, tinuklap ng bagyo ang malaking bahagi ng bubungan ng kanilang ospital na siya pa namang pinakamalaking pagamutan sa Northern Iloilo. Lahat kasi ng ward, wala na talagang bubong yan. Kisame na lang yan lahat. Dahil na rin sa kawalan ng supply ng kuryente. Maraming mga pasyente ang nagtsatsaga sa aandap-andap na kandila. Sana sa mabilis na panahon na matulungan kami dito. Sa bayan ng Concepcion kung saan tumama ang mata ng bagyo, marami ring kabahayan at establishmento ang wasak, kaya tolda ang pansamantala nilang sinisilungan. Paano ang Pasko niyo sir ngayon? Tanggapin yung Black Christmas. Ayon sa NDRRMC o ang National Disaster and Risk Reduction Management Council, 143 ang mga namatay sa Iloilo. At halos kalahati ng bilang na ito mula sa bayan ng Estancia. Bukod sa winasak na kabuhayan at nawalang mga buhay, isa sa mga matinding iniinda ngayon ng mga residente ng Estancia, ang oil spill o pagtagas ng langis sa kanilang karagatan. Dahil kasi sa malakas na alon at 14 na talampakang storm surge nung kasagsagan ng bagyo. Mula sa gitna ng laot, tinangay sa dalampasigan ang power barge ng Napocor. Dahilan para mabutas ito at tumagas ang langis sa dagat at sa Pampang. Mayroon mga isda na hindi ina-allowed. Bawal pumuli. Mga tao ngayon, no? Hirap-hirap sila ngayon. Mga sasakyan nila, 95% dito na pambot sa amin dito, nasira. Malakas din yung tama ng hangin dito kasi hanggang ngayon na wasak-wasak pa rin yung maraming sirang bahay na hindi pa nakukumpuni. Nitong Huwebes, bumisita ako sa Estancia. Bagamat unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kalakalan at komersyo, marami pa ring dumadaing ng gutom, lalo pat pinilay ng oil spill ang kanilang kabuhayan sa dagat. Hindi lang doble kundi triple ang pinsalang idinulot ng super bagyo dito sa bayan ng Estancia. Dahil sa malakas na hangin, nasira ang maraming mga bahay at istruktura. Nasira rin ang mga kagubatan at mga pananim. At dahil sa oil spill bunsod ng bagyo, nasira rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Mayaman pa naman ang karagatan ng Estancia. Bakit po no entry? Actually, ma'am, nakalagay lang dyan no entry, pero with consideration yan sa mga taga dyan. Oh, kasi bawal na dahil masyado na masangsang? Yes, ma'am. As long as, pero kung may mask kayo, ma'am, ina-allow pa rin naman. Okay. Bukod sa perwisyo ng oil spill, inararo rin ng power barge ang ilang mga bahay sa Pampang. Ang bunsong kapatid ni Lola Natividad na si Jael at ang kanyang apo na si Kisha namatay matapos salpukin ng barge ang kanilang maliit na bahay. Pangalawang ng alon, gumanyan ang barge. O, pagkatapos, tinamaan ang bahay. Gumanyan ang bahay. Gumuho. Kahapon, 60 sa. Birthday ho niya kahapon. 27. Kaya nga sabi magkuhan tayo
pag birthday ko, magsaya tayo. Sa 1.4 million liters ng langis na karga ng barge, 400,000 liters na raw ang tumagas sa dagat. 30% nito natanggal na dahil sa lala ng pinsalang dulot ng oil spill. Tinatayang 3 buwan pa ang aabutin bago malinis ng tuluyan ang tumagas na langis. Sa ngayon ma'am, butas pa rin yung 6 na tangke. Tomorrow, hopefully mag-start na yung siphoning nung 6 na butas na tangke para ma-eliminate na yung source of spill. Bukod sa pinsala sa dagat, ang tumagas na langis, masangsang ang amoy. Delikado rin sa kalusugan ng mga residente. Marami sa kanila nagkakasakit na.